November 28, 2024. 15:52 dito. Tapos hindi ko alam. Dun may mga gago dun na makikita nyo. Patalahi ba dun sa may kalsada dun. Tapos dun sa may dun. Hindi ko alam kung sino si Raulo yung manahan dyan. Andito tayo ngayon sa bukid. May mga tao doon, hindi ko kilala. Doon. Ewan ko makikita nyo, layo eh. Ay, ito wala. Doon layo eh. So, andito tayo sa bukid ngayon. Pahinga. Walang tambayan doon eh. Tambayan doon, merong man tambayan doon. Hindi tayo makapagpahinga doon kasi madami si Raulo din doon. Dapat yung tambayan ko. Doon sa bundok. Talagang hindi ka masusundan ng mga si Raulo. So, andito tayo ngayon sa bukid at nagpapalamig-lamig dito. So, nag-iisip ako, ay kanina nga pala, may nag-text sa akin. Pakita ko sa inyo. May nag-text sa akin. Mga iglesia. Sabi ba naman, ito, babasahin ko sa inyo. Ayan na. Hindi ko lang kung nakikita. Ito malabo eh. Malabo. Ayan o, tignan nyo na lang. Tapos basahin nyo na lang pabaligtad mamaya. So babasahin ko. Ang number 0915 109 8006. Ang sabi, magandang hapon. Ikaw ba si John Salgado? Maaari ka ba namin maimbita sa kapilya upang makapag-usap? May nakarating sa amin na balita na galit ka daw sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Itong mga gaga. Kunyari na mukhang diplomatiko na namang diskartihan itong mga gagong to. Kasi ang diskarte ng mga gagong to, kunyari wala silang ginagawa. Tapos, pag naipit ka na doon, tsaka naman sila ngayon titira. Kunyari wala silang ginagawa sa iyo. Pero ang dami nilang inuutusan na tao doon. Ngayon, kung wala talaga silang nalalaman dito, may mga tao naman dyan, napakaraming tao dyan, na pwedeng magsalita kung sino may utak ng katarantaduhan dito. So ever since 20 ano pa, tagal na, taon na, 2010 o 2005, tagal na. So kailan pumasok yung airpot ko sa dating daan na yan? 2001. So noong 2005, yung between 2001 to 2005, nandun ako sa Mindanao noon. So nagme-memory back ako nung nangyayari noon, nung nandun ako, na meron din ganyang senaryo na wala akong alam sa mga gagawin. Kasi ilang taon pa lang tayo noon, 21 o 22. Nako, wala akong kamuwang-muwang sa mga ginagawa ng mga gagawin. Ngayon ko lang nakikita lahat na
Mga diskarte ng mga siraulo niya. So, madami. Nako. Kung iisa-isahin mo, kasi nung naandun ako, iniisip ko bakit ba ako nakilala dito. Kahit nasa Mindanao ako, hindi naman tayo pumasok na artista. 2005 yata, 2001 to 2005, naandun ako. Ang dami nakakilala sa akin. Oo, sikat tayo sa Mindanao kasi pagka taga Maynila ka, lalo na yung mga paryente ko doon, mga kilala doon. Kasi dating kapitan yung lolo ko doon eh. So sikat, hindi naman ganun kasikat. Bakit sa kada lugar, nakikilala ako. So nung nagtrabaho ako dito sa Twin Tower, Pioneer, hindi pa ako pumapasok dyan sa artista na yan, yung stuntman na yan. Aba, bakit kilala ako kahit saan dito? Nagugulat na lang ako. Ba't iyabang ko daw. Tapos, papasok ako sa mall. May kilala din ako. Nakakagulat. Hindi naman tayo artista. Nagugulat ako. Yung pala, matagal na akong pinatimbre ng mga putang inan to. Matagal na akong pinasusubaybayan sa mga gagong to. Wala akong alam. So, kailangan ko ng mga tao dito na titingin sa bawat galaw ng mga siraulo niya. Kasi alam niyo naman kung paano dumiskarte yung mga gago niya. Kaya nga, kanina pagka-text pa lang ng mga siraulong to, pinakalat ko na agad. Kalat na agad yun. Kasi alam ko ng mga diskarte ng mga gagong to. Kunyari wala silang alam, inosente sila sa mga nangyayari. Naku po. Kanina nakikinig ako ng 105.9 kasi walang ibang balita doon. Sabi si Brad Jeff ba yun? Brad Jeff. Nagkukwentuhan sila. Bigla ako naman singit na the unforgotten honors to the world. Kasi sabi nga ni Brad Jeff doon, hindi lang naman sa mga nakalimutan ko na eh. Basta sumingit lang ako doon, the unforgotten honors to the world. Doon, banat na naman siya. Honors nga pala. Tapos sunod na banat ko naman, the unforgotten embarrassment in the world. Unforgotten embarrassment naman. Di ba? Kabaligtaran. Kung ano yung kabaligtaran ng isa, yun ang kahulugan ng isa. Anong kabaligtaran ng isa, yung kahulugan ng isa. Ang problema doon, kung saan ka babagsak doon. Sa dalawang yun. Yun ang sinabi ko sa Amerika, na kaya siguro natataranta na itong mga gagong to. Nakala siguro nila, pipitsuging tao tayo. Na naghakot ako ng mga kasama doon sa apps. Kahit sa mga kababayan natin sa Amerika. Sabi ko magtayo na kayo diyan. Lahat ng malalakas kinokontak ko, lahat ng may kapangyarihan lahat ng mga Republicans, lahat ng may mga pwesto sa gobyerno, kinokontak ko doon. Sabi ko, itayo nyo na ng mabilis. Kasi, alam nyo ba yung sinabi ng Diyos na bigla-biglang nadudurog o bigla-biglang pagkawasak. Alam nyo, sa totoo lang, pag to sinimula ng Amerika sa isang buwan sa isang buwan, mag-a-advertise sila, magtuturo sila sa bawat lugar na isang malakihang pagtuturo. Sasabihin ko, sa isang buwan na yun, totoo yung sinasabi ng Diyos na bigla-bigla ka na lang mawawasak. Tandaan nyo sinabi ko. Wala ka namang sinabi doon kundi kung paano mo tinuruan yung mga sira.
may nang-uulol dito, ewan ko kung mga taga doon. May mga gago dito na nakapaligid sa akin na nang-uulol sa akin. Hindi ko kilala kung sino-sino. Hindi ko kilala yung putang inang yan. So, kayo na lang bahala doon. So, totoo ba yung sinabi ko na totoo ba yung sinabi ng Biblia at sinabi ko na bigla-bigla na lang dumarating ang pagkawasak? Kasi sabi ng Diyos doon sa bago pa man mangyari, sinabi na ni Jesus yung mangyayari sa Revelation. Na pagka ito'y nangyari na, magtatago sila sa mga bundok. Tatakbo sila ng tatakbo. Hindi nila alam kung saan sila pupunta pag yun ang nangyari na. Kaya nga yun ang biglang pagkawasak na sasabihin doon. Wala silang magagawa doon. Bakit? Magtuturo ka lang naman. Kasi ang sinabi nun, ipangaral mo sa buong mundo at darating ang wakas. Hindi yung wakas ng buong mundo. Hindi yung lilindol, hindi yung sasabog ng kung ano-ano. Naku po. Kalukuhan yun. Ang mawawasak yung mga demonyong to. Kaya ngayon, may narinig ako, huwag niyong sabihin kasi baka masira yung mundo natin. Wala na tayong titirahan. Naku, mga siraulo talaga. Yung mga talagang mga psychopathic, yung mga may sayad na talaga sa ulo. Baka daw magunaw ang mundo pagka sinabi nyo nung mga sira talaga ulo. Ang wakas na sinasabi sa huling panahon ay ang pagkawasak ng mga baliw na doon, yung mga bulaan ng mga propeta. At lahat 'yon mawawasak lahat. Antakin mo, hindi yun biro, yung sinabi ko sa inyo, inaantok ako eh. Hindi yung biro yung sinasabi ko sa inyo na may nagsasalita dyan na baka daw magunaw ang mundo pag ikaw nangaral yan. Totoo yun, sinasabi ko. Wag kang maniniwala sa mga siraulong. Dahil nga ABC nga lang sa Biblia, hindi na marunong bumasa, paano pa kayo magsasalitahin diyan? Diba? Simpleng ABC sa Biblia. Hindi ka makabasa. Paano pa magsasalita yan? So, may mga bagay na ito na yung sinasabi ko na kagabi meron akong tinapik doon kasi yung about sa walk virus. Walk mind virus na sinasabi nila. Na ano naman ako, na curious naman ako. Ano ba yung walk mind virus? Walk mind virus. Isip ako ng isip, ano ba virus yun? Teka, hanap ako sa Chrome. Hanap ako sa Google. Yung pala, yung walk mind virus na sinasabi ni Elon is about sa pagmanipula, pag-impluwensya mo sa tao. Yung pala yung walk mind virus. Tungkol yon sa mga bakla. Yung walk mind virus. Ang mga lesbian, bakla, yun yung ibig sabihin ng walk mind virus. Na tinuturuan nila yung mga minor na de edad o yung mga youth na maging bakla. So hindi ako makapaniwala na totoo pala yun. Na inu-impluwensya. Kaya pala biglang dumami yung bakla dito sa Pilipinas dahil yun nga pala. Hindi ko sinisisi kung naging bakla sila kasi wala naman akong pakialam doon. Marami nga tayong tropang bakla. Mga tropa ng nanay ko bakla eh. So hindi iba sa akin ng mga bakla at tomboy kasi mga tropa ko din naman yung mga yun.
So, ang mahirap dito sa walk-mind viruses is iniimpluwensyahan mo, na-impluwensyahan yung mga bata. So, ganito, papakita ko sa inyo yung nakaraan, yung noon. Nung unang panahon, panahon pa ni Lola Basyang. Nung unang panahon, pag nagkaanak ka ng bakla, sigurado bugbog sarado sa tatay. Sigurado hiyang-hiya yung tatay kasi putang ina, anak ko bakla. Ganon yung unang panahon, di ba? Tanungin niyo yung matatanda rito. Tanungin niyo yung mga sinaunang tao. Mga matatanda. Ganon ang patakaran noon, yung culture ng Pilipino noon dito. So, yun yung sinabi ko sa Twitter, sa social media. Nung panahon noon, ang mga bakla, pagka may naipanganak ang bakla dyan, sigurado, bugbog sarado ka sa tatay o hindi sila makalabas dahil talagang hindi sila pwede na hindi pwedeng nakakahiya yon sa magulang nung unang panahon. So nung dumating ang panahon ngayon, yung kabaligtaran na nangyari nung unang panahon sa ngayon. So ngayon, ang nangyari ngayon, tinuruan pa maging bakla yung anak. So, ganun ang nangyayari. Ganun ang ibig sabihin ng walk-mind virus. Yung viruses na kumakalat sa utak ng tao. Walk-mind viruses. Tapos sabi ko rin dito na hindi rin iba yung sinasabing yung mga black. Kung sabihin sa Amerika is nigger, huwag namang magagalit sa akin yung mga negro kasi ang tawag namin dito sa kultura ng mga Pilipino, mga negro. May Amerikanong negro, kunyari black. So yung mga black na Amerikano dati, yung black doon sa ibang bansa, slaves yan ng mga white men nung unang panahon. So nung unang panahon yun, unang panahon. So hanggang sa panahon na ngayon, naging mas makapangyarihan ngayon ng black. So kaso nga lang naging worse, naging sumobra kumbaga. Hindi naman kumbaga kung ano lang yung nakikita natin. Hindi naman tayo galit sa mga black o ano, wala namang halong racist. Kumbaga, pinakikita ko sa inyo yung mga history na noon, na nangyayari noon at kabaligtaran ngayon. So, hindi ito yung ibig sabihin kasi ng Diyos na ang mahihina itinataas at ang malalakas ibinababa. Hindi yun. Kahit itim ka pa, kahit black ka pa, o negro ka pa, o bakla ka man, basta may alam ka sa karunungan ng Diyos, iyon ang itinataas ng Diyos. Nakuha nyo? Ako, wala akong alam dati. Tamang sausaw lang ako sa debate. Hindi nga ako nagbasa ng Biblia. Nakipagdebate na nga lang ako. Hindi ako nagbabasa ng Biblia. Kasi kailangan pala yun, magbasa ka ng Biblia bago ka makipagdebate. Ako, kung ano lang yung naririnig ko, yun lang, nakipagdebate ako, kung ano lang yung narinig ko. Tatanga-tanga nga ako nun eh. So yun, sa bunga, alam yan mga taga-bunga kasi mga nakamonitor sa akin yung mga yun. So, tawanan sila doon ng tawanan, putang ina. Ay pagdebate si Janjan, hindi nagbabasa ng Biblia. So, nung time na yun, doon na ako nagbasa. Yun pala yun. Kailangan mong magkaroon ng karunungan ng Diyos bago kanya maitaas. So, ano ang sinasabi ni Pablo noong unang panahon? Na hiniya ng mangmang, ng mahihina ang malalakas. Anong sabi din ng Diyos na
ang mga marurunong ay naging mangmang. Nandun yun, ang dami nun, naku. Ang mga marurunong ay naging mangmang. Tapos, hiniya ng mga mahihina malalakas. Kumbaga, kaming dating mga mahihina, kunyari ako, wala akong alam sa Biblia. Eh, malalakas yun. Kasi may madaming ang alam yun sa mga Biblia eh. So kami yung mahihina dati. So dahil sa kaalaman ng Diyos na nagbigay sa atin, yung kaalaman na yun, yun ang humiya sa mga malalakas. Sa mga matataas. Kahit Pope ka pa dyan, kahit sinong Poncio Pilato ka pa dyan sa taas, wala kang magagawa. Kami lang ang katapat mo, putang ina mo. Totoo, hindi? Totoo ba yung nangyari? Hindi. Totoo ba ang nangyayari ngayon? Yun, realidad na nangyayari ngayon. So, hindi, balik ulit tayo dun sa mga bakla, sa mga... So, hindi yun yung ibig sabihin na itinataas ng Diyos ang mahihina dati. Hindi yun. So, ang masakit ngayon is the gay pride. Kumbaga, sa bawat bansa, ginagawa para bang sila na ang nagro-rule. Nagiging ruler sila. Alam niyo ba yung ruler? Sila ang nagro-rules. Kumbaga, nagiging batas sila. So, buti na lang na andun si Trump na hindi naman ako against. Sabi ko nga, hindi ako against sa mga bakla. Pero may something na hindi maganda na mangyayari. So, andito na nga yung ang dami. Putang na, bakla, nagkantutan doon sa sa gobyerno, doon sa parang White House ata yun. Hindi ko alam kung totoo yung video na yun. Mga bakla nagkantutan doon sa, kunyari, Malacanang doon. Binidyo doon. Parang ganun. So, nawawala na yung standard ng isang gobyerno, di ba? Nawawala yung level o moral ng isang gobyerno. Pagka meron kang ganun. Totoo hindi? So, wag magagalit sa akin yung kasi nakita nyo naman ang naging impluwensya nila dito at sa ibang mundo. O, bakit nag-away ngayon yung mga transgender sa mga banyo? Nag-away-away sila sa mga banyo. Kasi nga, mukhang babae ka, lalaki ka, tapos papasok ka dun sa banyo ng mga babae. Eh paano kung brusko ka, balbasero ka, tapos transgender ka pala, papasok ka din sa banyo ng babae. Eh, baka magsigawan yun, tapos magsabihin na lang, rape. Eh, mas brusko ka pa sa akin, mas Bruno ka pa. Diba? So, ganun ang ibig sabihin na wag nating kalilimutan yung kultura natin. Kasi, once, katulad nga ng sinabi ng Diyos, na once dinagdagan mo ang kautusan, dumagdag ka sa salita ng Diyos, mawawala ka na sa alignment. Kaya nga, wag kang babawas, wag kang sosobra. Wag kang babawas, wag kang sosobra. Doon ka lang. Steady ka lang doon kasi yun ang perfect na takbo. Ngayon, pag dinagdagan nyo yan ng kung ano-ano, kaya nga sabi na nga ng Diyos, huwag kang magpapakasal. Hindi ko pa kasi, wala pa akong alam sa mga Biblia tungkol sa mga bakla. Ang alam ko lang, huwag kang talik sa mga bakla, sa mga kapwa babae, kapwa lalaki. Yun lang. Yun lang ang pagkakaalam ko dun. Tapos, madami pa. Ngayon,
Ano ang naging impluwensya nila pagkatapos ngayon? Ano ang naging impluwensya? Tatanungin ko kayo. Ano ang nagsilbing impluwensya ng pagsobra mo sa kautusan? Mismong Katoliko, nagkasal ng lalaki, babae. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. O mismong Katoliko, nagkasal ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. So, ano naging nangyari? Ano ang resulta ng pangyayari niya? Di ba? Kasi ang sabi ng Diyos, huwag kang sosobra, huwag kang tawag nito. Huwag kang sosobra, huwag ka rin magkukulang. Kasi pag sumobra ka, mawawala ka sa alignment. Kumbaga kung ano yung inutos sa'yo, yun ang gagawin mo, yun ang gagawin nyo. Kasi once na nagdagdag ka ng utos at nagbawas ka ng utos, sasabihin ko sa inyo, mawawala sa alignment. Lalo na moral ng mga tao. Mawawala yun. So ano yung kultura noon? Ano yung kultura ngayon? Nakuha nyo? Ano yung kaibahan noon sa kaibahan ngayon? Oh, eto pa isa. Ano yan, iniisip ko. Napaisip tuloy ako, totoo pala yung masama at mabuti. Totoo pala yun. Kasi ang gawain ng masama ay magsinungaling. Ang gawain naman na mabuti ay magbigay ng katotohanan. Ngayon, bakit nauso ang pagsisinungaling ng mga tao? Bibigyan ko kayo ng clue. Dahil to sa pera. Sa pera na gumagalaw sa buong mundo. O, example na lang natin is, sabihin na natin yung COVID. Nung una, anong pagkakaalam ng tao tungkol sa COVID na yan? Kasi, itong sinasabi ko, wag nyo akong puntiryahin. Kasi hindi lang naman ako nagsabi nito, nabasa ko lang din. Meron ding nagkukwento. So sa akin, pasa-pasa lang. Pinapasa-pasa lang. Hindi sa akin nagmula, kundi dun sa ibang tao. So, example is COVID. Nung dumating dito, nagulat yung mga tao dahil may virus nga na darating. So, nagka-virus sa ibang bansa, nagka-virus din dito. So, ang pagkakaakala ng tao is galing sa mga ibon, galing sa palaka, galing sa paniki. Ilang oras na ba? Putang na 28. Naka 28 minutes na pala tayo. Galing sa palaka, galing sa paniki, yung pala, ginawa pala talaga yung virus na yun. Ano ang sabi ng media? Ano sabi ng media sa inyo? Ano sabi sa balita? Huwag kayong lalabas. Huwag ka naman sila ba? Kaya ako naman, putang na, wala nga ako sigarilyo eh. Putang, hinabol pa ako dun sa may hulugan. Dahil yung face mask nga raw, ano ba yan? Face mask. Lumabas ako ng hulugan, nakapasok ako ng hulugan. Lalabas na nga ako ng hulugan eh. Puta, hinabol ako kasi yung face mask daw. Gulat ako, ang dami nila. Lima siguro sila, 6. Palabas ako hindi, galing akong hulugan, palabas na ako dito sa bayan ng Tansa. Hinabol ako, 6. Putang na, nagulat ako. Face mask. So, dito nyo nakita kung paano minanipula yung mga tao gamit ang mga gobyerno. So nagpakalat ka ng virus doon, nag-utos ka ng matataas na pinuno dito, na ganito ang gawin nyo, ganyan-ganyan.
Pati yung mga barangay, ganito ang gawin nyo. So, inakala ngayon ng mga tao na virus nga. Diba? So, kaya nga ang dami nagsabi sa social media, putang na, yung baliw na yun, puta pagala-gala lang. Hindi man lang nagkasipon. Nakakatawa, di ba? Talo ka pa ng mga muchas gracias diyan sa kalye. Ewan ko kung may mga muchas gracias diyan. Talo pa kayo ng mga muchas gracias. Puta na, pakalat-kalat lang yan diyan. Puta kahit sipon wala yan. So, gano'n lang nasabi ng mga tao. Sa akin, wag kayong magpupuntirya sa akin kasi hindi naman galing sa akin yan. Kundi kung ano lang ang nababasa ko, kung ano lang ang napapakinggan kong balita, pinapasa ko lang din. So sa media ngayon, sa Twitter, si Elon, sikat na sikat ngayon ng X-App sa buong mundo. Yung Twitter apps na dating Twitter apps, ngayon X-Apps. Kasi baka malito yung mga tao, kaya sinasabi kong Twitter. So, Twitter X apps ang sabi ko. So, sikat na sikat ang X sa buong mundo. Kasi ang X ang number 1 na nagbibigay ng katotohanan. May free speech na sinasabi na this is your home to speak freedom. To speak the free speech nga eh. Kung ano yung sabihin mo, sige go. Walang magbabawal sa iyo. So dito sa atin, hindi pwede 'yun. Kasi inutusan yung mga 'yan. Kunyari, may nagsalita ng totoo diyan. May pupunta diyan. Tatarantaduhin ka na. Kasi nga yung mga 'yan, mga binayaran. Tinuruang magsinungaling. Bakit nga naman? Pera nga naman eh. Malaki. Malaki bigayan eh. So, ilang milyong tao na disgrasya. Hindi lang naman siguro milyon kasi buong dito lang, ewan ko kung umabot ba ng milyon ng namatay dito. So, yung sinabi ko noon na yung kasinungalingan, katumbas noon, maraming buhay ang kapalit. Tapos yung ibang mga siraulo, gana lang ng pera. Namera ka lang, kunyari, ordinaryong tao ka lang, nautusan ka doon, tanod-tanod ka lang, inutusan ka, o sinungaling ka dyan ha. Ganun ang sasabihin mo. Tapos binigay sa'yo 1,000, 1,500. O buta na, katapat ng buhay mo, 1,500, 1,000. Diba? So, sikat na sikat ngayon sa kasi pati yung media, mainstream media sa ibang bansa, nagrereklamo sila. Tinira nila sila. They are not reporters. Why they should report or speak truth? Yun ang sabi, parang yun nung nag-background sa isip ko eh. So, sabi ko naman doon, kalma ka lang Brad, barayin natin yan. Ewan ko kung binasa nila. Sabi ko naman doon, nakalimutan ko na. People have lots of truths unlike you. Kumbaga, yung mga tao, mas madaming alam na katotohanan kaysa sa inyo. Hindi sila ipinanganak na reporter, pero sila ang nakakakita ng mga realidad na nangyayari sa bawat lugar. Kanino ako makikinig ngayon? Sa inyo o sa kanila? Kanino ako makikinig? Sa inyo ba o sa kanila? Yung mga doon ba ako sa binayaran o doon sa hindi binayaran? So madami. Ako, sabi ko sa inyo.
na totoo yung totoo yung kwento ng masama at mabuti. Totoo yung masama at mabuti na sinasabi sa Biblia, na tungkol sa kasinungalingan at tungkol sa katotohanan. So anong ginawa ng mga iglesyang to? Gumalaw ng mga ng mga kung paano nila ako mapigilan na ibigay yung aral ng Diyos. Eh, sa totoo lang, ang dami diyan, ang dami namang nagpi-preach diyan, ang daming nagkukwento diyan tungkol sa Biblia. Bakit ako? Wala naman akong, kung ano lang naman yung sinabi ng Biblia, yun lang naman sinasabi ko eh. Eh ba't ako? Diba? Ba't takot na takot kayong magsalita ako tungkol sa Biblia? Ang dami namang may hawak na Biblia dyan. Di lang naman ako. Ang daming pastor dyan, daming pari dyan, daming ministro dyan. Diba? O andyan pa yung mga dating daan. Diba? Eh ba't ako? Why me? Diba? So dito nyo makikita kung ano yung ginagawa ng masama at ng mabuti. Kung paano nyo nakikita yung masama at mabuti. Ako wala na akong kailangang patunayan sa inyo. Kasi alam nyo, bakit ako nagsasalita? Ayan ang resulta oh. Makikita nyo resulta. Noon, tinuruan kaming disiplina ng mga lola't lola namin. Pati nanay namin. Na kahit nga sumabat ka lang ng kapraso dyan sa usapan ng mga tatanda, yari ka, huwag kang papakita. Ngayon, sumabat ka dyan, kahit magbabad ka dyan, walang problema. Yun ang kaibahan noon sa ngayon. Anong nalalaman ng mga batang yan dito? May nalalaman ba yan? Yung pala yung mga army nila. Kasi mga tanga nga, mga inosente, musmus sa mga nangyayari. So, sabi ko, kapraso lang, nag 37 minutes na naman. So, susunod na lang ulit. Inaantok ako eh. Marami, nako, sabi ko sa inyo, marami yung pagka next time. Magsha-shot ako. Kapraso lang. Kasi pag sumobra ng shot, nabubulagta ako eh. Susunod, palabasin natin yung powers natin. Marami kayong matututunan, marami kayong mapupulot. Ewan ko kung may napupulot kayo. Kasi sa akin, kung ano lang yung naririnig kong katotohanan na ipinapasa ko sa inyo. Kasi maraming kasinungalingan ngayon, ang daming nadidisgrasya. Katulad ko. Putang ina, kung ano-ano mga sinasabi ng mga gagong to, disgrasya mi. Kaya, ginagawa ko naman, magsasalita rin ako. Sila mismo magsasalita kung ano yung nakikita nila sa bawat lugar, bawat realidad na nangyayari dito. Wag na ako. Pagod na ako magsalita. Sila naman ang magsalita. So, hindi lang naman siguro, sabi ko nga sa inyo, may masama at mabuti. Hindi naman siguro lahat dito masama, di ba? Meron din naman sigurong kapirasong mabuti. Dahil kung walang kapirasong mabuti rito, baka siguro lahat ng daanan ko dyan, puro away na inabot ko. Totoo, hindi. Sabihin ko sa inyo, hindi ko na mabilang sa 10 daliri ko kung ilang beses na ako napaaway dito. Dahil dito, hindi ko mabilang sa 10 daliri ko. Hindi ko na kayang bilang. Ilang beses akong binarangay, ilang beses akong pinapunta ng munisipyo. Hindi ko na kayang isa-isahin. Sobrang dami na. So kayo na mismo magsalita sa kanila kung ano ba yung totoo o hindi. So, di ko alam. Baka pagkatapos siguro ng inauguration ng tropa, malalaman natin. Kasi,
Once na nagsimula na yan sa Amerika, sabihin ko sa inyo, mag-umpisa na kayong maghanap ng bundok. Maghanap-hanap na kayo ng bundok. Kasi hindi ko masasabi kung ano mangyayari. Kung ano yung sinabi ni Jesus, yun ang mangyayari na. Ganon ang mangyayari. Okay? At sa susunod na ulit, this is John Salgado, creator and the founder of the Rock of Jesus Christ, na nagbigay ng honors na tinanggihan ng bansa, binigay ko na sa Amerika. Sila na magpapatuloy doon. At sana gawin nilang mabilis ang lahat. So, katulad nga ng sinabi sa Revelation, magmadali ka. Ganon ang sabi sa Revelation. Kaya ganon yung kabilis. Magmadali ka. Ganon ang mangyayari. Okay? God bless sa inyo lahat at sana nakapulot kayo ng kapiraso. Yung kapiraso na yon, pag lumaki yon sa inyo, para yung sinabi ni Jesus na yung kapirasong mustasa, pag lumaki, malaki. Na kaya mo magpagalaw ng bundok. Wow! Sabi ng mga pastor at pare, kaya mo magpagalaw ng bundok. Lalo ng mga pastor na kung magsalita, akala mo, alam eh. Kaya mo magpagalaw ng bundok. Sige nga, pagawin mo nga yung Mount Apo, tsaka yung Pinatubo. Layo natin yung mga bulkan natin. Hindi ganon. Kaya daw nilang pagalawin yung bundok. Yun o, kita mo, gumagalaw. Sa lindol daw, yung lindol. Pag lumindol daw, yung gagalaw yung bundok. Hindi ganon. Ang bundok na sinasabi ay isang batalyon ng mga anghel. Yun ang ibig sabihin ng bundok. Nakadali ka na naman ng isa. Nakatsyempo ka na naman. Yun ang ibig sabihin ng bundok. Kaya mo silang pagalawin at ilipat doon sa kabila. Yun ang ibig sabihin ng bundok. So, meron na bang nakapagpaliwanag sa inyo ng ganon? Wala. Meron ba? Malay mo naman, tsumamba ako. Yun yata ibig sabihin nun. Alam mo naman, mahilig ako sa tsamba. Okay, sa susunod na nga ulit. At God bless sa inyo. Susunod na ulit tayo mag-ulitan.